So as usual, I mean, di ako alam no kung ano saan yung pa take off nito. Pero tansya ko ano, parang papuntang ano, Toril yung take off nito mamaya. Ngayon pala. Tama ba? Ah, hindi, bali. So yung paano natin, kung hindi na bago yung ihip ng hangin, yung headwind. So yung take off natin papunta dun sa may Davao del Norte or northern part of Davao, Pasamal, ganun. Okay, so ano, pintuhan ho tayo, no? Chika minute. Di ba merong namatay na isang pasahero sa Boeing aircraft ng Singapore Airlines dahil sa napakatinding turbulence na na naganap. So ang nangyari, so pinatay yung engine, tapos nag-drop sila ng ilang feet daw yun eh. Kasi yun talaga yung ginagawa ng mga piloto, di ba? Pinapatay yung makina, yung engine kapag sobrang lakas ng turbulence para sila ay bababa, mahuhulog, no? Para sila ay makawala dun sa turbulence is hangin, di ba? So one time kasi na experience ko yun dati, hindi ko matansya kung ilang feet yun. Syempre wala akong measurements or instrument, no, para ma-measure yung gaano ka taas yung bilagsak ng eroplano namin. Pero hindi ko talaga makakalimutan sa mga nanonood sa akin dyan na lagi ko itong binabanggit, diba, dati yung pinaka worst na experience ko talaga flying with Cebu Pacific. I mean worst experience ko na sumakay ng eroplano. So yun po yung yung sa sobrang lakas ng turbulence, pinatay ng piloto yung engine at nahulog kami or bumaba kami nung nag-drop kami into mga, hindi ako makakamali, hindi yun bababa sa 2 seconds hanggang 3 seconds. So sinong magaling sa mathematics dyan? 2 seconds to 3 seconds yung tagal nung pinatay ang makina. So grabe, parang yung alam mo yung parang aking mga bitoka nasa ulo na iwanan. So sobrang nakakatakot experience. May mga nakapagsabi na hindi naman daw talaga masyadong delikado yung turbulence. I mean, wala daw talagang naitalang namamatay or nadidisgrasya at napipinsalang mga eroplano at mga tao. Pero ito na, turbulence. So nangyari itong mga kahapon ba yun o nakarang araw. Basta narinig ko na yun sa kapitbahay na yan ang nga tungkol dun sa incidenting yun, na nagla-emergency landing sila sa Thailand, tama. Tapos may isang namatay, tapos marami ang nasugatan, nagkaroon ng injury. So hindi ko alam kung anong rason bakit namatay yung isa. Maaaring hindi siya nakapag turn on or nakapag put on ng kanyang seat belt, di ba? So pwede isa yun sa mga possible cause. Sa totoo lang talaga, hindi naman talaga tayo pwedeng, kumbaga hindi tayo pagsusuotin ng seatbelt ng trip lang. May meaning ho talaga yan, kaya tayo pinasok ng seatbelt for our safety. So yun na nga, pag sobrang lakas ng turbulence, so yun, kumbaga parang preparation ho siya. Pero hindi ko naman sinabi na namatay yung tao dahil sa wala siyang seatbelt, nabagok siya sa aircraft o ano pa man. So yun, no? So yung sinasabi na turbulence, na hindi daw siya, safe pa rin siya kumpara sa kung ano pang mga ibang mga mechanical error o ano pa mga error sa aeroplano. So hindi daw ganun ka mas wala daw naitala na napipinsala. So ito na, meron na, di ba? Isa. So para sa akin nakakatakot kasi yung yung parang pakiramdam ba na yung para siyang nakatayo na ba kayo ng sumakay ng barko or bangka, di ba? Tapos malakas yung alon, di ba? So pa-wave kayo sa dagat. Ganun yung feeling ng eroplanong nasa matinding turbulence. So the difference is, ang eroplano walang hindi siya tubig, nasa hangin, di ba? So hindi ko naman alam din, hindi ako pa expert nung araw. Kumbaga kulang, halos zero knowledge pa ako about eroplano. Na yun pala yun, pwede palang patayin as long as merong engine, as long as kumpleto yung pakpak. So pwede pa rin mag-survive, no? May chance pa. So sa barako naman, sa bangka, mas mataas ang chance, no? Mas mataas ang chance na mabubuhay ka kahit pa napakalakas ang alon. Pero nakakatakot din, no?
nasa kawalan ka, no? Pacific Ocean, nasa kalagitnaan ng ano, napakalaking ano, body of water. Tapos malulunod yung barko mo dahil sa lakas ng alon. Siguro whereas ang ano, samantalang itong eroplano parang yung turbulence is ano lang, maliit lang na portion, di ba? Hindi siya buong lugar talaga, hindi buong surface ay mayroong turbulence. May certain area lang or may certain portion. So yun, kaya pag ano yung mga inuutos ng aircraft airlines, kailangan talaga sundin. So isa na yun ang ano, yung mag turn off ng ano, flight mo, turn off ng data or ano, ilagay sa flight mode ang mga cellphone. Kasi nakakapag ano siya ng GPS, nakapag-interrupt. So alam ko naman hindi naman lahat sumusunod gumagawa ano, no. Pero ako ginagawa ko pa rin siya, sinusunod ko siya kasi ano yun ang autos, hindi naman talaga trip lang, di ba? So for our own safety. Pero may mga nagsabi na ang pagbabiyahe ng via eroplano ay mas ligtas ng 100 times na safer compare sa bumabiyahe ng bus. Example, Davao to Manila via airplane and Davao to Manila via bus. So mas safer pa rin daw ang eroplano kaysa sa bus, mas risky ang bus. Tapos barko naman, gano'n din, so safer din siya, hindi siya ganun ka-risky. So yun na siguro, napagkwentuhan lang kasi dahil nga sa news na ano, na turbulence. Sabi nga nila, may mga nagsasabi na hindi nga daw ano. Sa comment section lang din naman, alam niyo naman sa Pilipinas, lahat ng issue, lahat ng topic, meron talagang ano, no. Meron tayong expertise, hindi tayo pwede mapag-iwanan, no. Lahat tayo engineer, lahat tayo piloto, lahat tayo taga-aviation, lahat tayo expert. Di ba? Lahat tayo expert, no, sa lahat ng bagay. So yun, nakita ko lang sa somewhere sa comment box na yun ang sabi na ang turbulence ay ano, turbulence lang, hindi dapat matakot. Hindi katakot yun, ha, para kang ano, inaalon-alon sa ano, kalangitan, kalawakan, di ba? Kaya wag niyong ano, wag niyong i-invalidate yung feeling ng mga taong natatakot. Ako masasabi ko ng ano, seasoned traveler na ako, no? Ito, season traveler na kasi dami ko na mga napupuntahang lugar. Hindi ko pa man talaga 100% na naiikot ang buong lugar, buong probinsya, buong rehiyon ng Pilipinas, but still masasabi ko ng sarili ko na parang dami ko na napuntahan, dami ko na experience, no, na sumasakay ng eroplano, but still andun pa rin yung ano, takot. Kailan ba yung huli kong ano, trauma, hindi ba trauma, parang takot lang talaga din na dahil sa turbulence, yung galing Bacolod to Davao, yun. So yun lang siguro. So tapos na tayo sa kwentuhan. So after nito ay ano na, wala lang kung anong makukuha natin, aerial view. Bye bye.